Hello mga ka-Chupi. Alam niyo, sa sobrang boring ko habang naka-admit yung ate ko sa ospital kasi galing pa ako sa school noon at sinamahan ko kapatid ko pa-admit sa ospital dahil boring at saka walang signal. Naranasan niyo na rin ba maglaro ng ganito? Na walang signal, laro ka ng ganito para i-enjoy sarili mo habang nag-aalala ako sa kapatid ko. Nagpipray ako na sana gumaling na ang ate ko. Sana makauwi na kami agad. Sana makita ko pa ulit siyang masigla, malakas. Kaya habang naglalaro ako nito, ini-enjoy ko lang ang sarili ko. Pero sa kabila nun, nag-aalala talaga ako sa kapatid ko. Iniisip ko din ang pag-aaral ko. Kasi at the time nun, marami akong sasagutan. Marami akong iniisip ko, sana wala akong ma-miss, wala akong ma-missing. Pero mas inisip ko that time nun ng kapatid ko kasi mas mahalaga ang ate ko. Mas mahalaga na ang buhay, ang kalusugan niya. Kaya ito, kahit kahit nasa 50 plus pa yung sagutan ko noon, wala, sabi ko, pagbukas na lang, kapag okay ng kapatid ko, kapag nalaman ni kung ano nga ba yung sakit at karamdaman niya. Pero napakabuti ni God. Kasi dati nakala ko simpleng lagnat lang, ubo, sipon yung nararamdaman ng kapatid ko. Akala mo nga kung UTI lang o buntis ka nun. Pero dengue pala, kaya kayo wag kayo mag-iimbak ng tubig, panatalihan laging malinis ang tubig. At saka yun nga, dengue nga siya, pero bumaba yung time platelet ng kapatid ko. Pero iba talaga yung prayer. May mga pinabibitawan ng palang Panginoon, katulad sa insurance. Dapat kay God insure yung buhay natin, hindi sa mga bagay dito sa makamundo. Dito sa makamundo, di ba, nagwawakas, naluluma, nananakaw, pero kay Lord ay insure ka, di ba? Kaya kung nais natin magkaroon ng kaayusan ng ating buhay, kay God lang natin yung matatagpuan. Ito nga pala, after ko magbantay sa kapatid ko, uwi ako ng bahay. Tapos dahil may anak ng ate ko, pamangkin ko, tumutulong din ako para mag-alaga. Pangalawa, pag wala na akong masyadong ginagawa, yun nga, kapag may kailangan gawin, gagawa. Tapos yun, papasok sa school. Yun nga, lagi mo talagang i-enjoy ang bawat minuto. Maging grateful ka at lagi kang sumunod sa Panginoon. Sumunod ka sa mga magulang mo. At sabi ko nga noon, hindi na rin ako mahumaling sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Because mag-aanon na ako na mabuti. Yung mga perang pinibigay sa akin, gagamitin ko ito ng tama. Hindi sa mga material na bagay o sa mga sukal o sa ano pa man. Kundi gagamitin ko ito para sa akin kinabukasan. And I am blessed dahil binigyan ako ng God ng pamilyang mapagmahal. Kaya, siguro may natutunan mo ako na maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng oras at higit sa lahat, huwag natin kakalimutan ang Panginoon bagos dapat siya yung maging number 1 sa puso natin. Ito nga pala yan, ako pala yan. Ito yung kapatid ko. Yan, after nyan, nag-attend ako ng school. Naglakad, requirements, at ito na, magaling ng ate ko dahil sa Panginoon. Ito na, masaya na ulit ako na mag-observe lang. Diba? Ang buhay student. Thank you po. Wow.